Malapit na ang ating 7th anniversary, kaya naman dapat lang balikan natin ang iba't ibang top 7 amazing adventures sa iba't ibang bahagi ng ating nag-iisang Amazing Earth. Dalawang promising artists na walang inuurungan ang maghaharap sa ating extreme race. Sina Ella Cristofani at AZ Martinez. Ang isa ay magbabike sa zipline, habang ang isa ay tumatakbo sa hanging bridge. Parehong ready sina Ella at AZ dahil noon pa man ay hilig na nila ang extreme adventure. Tubong Cebu ang 21 years old na si AZ. Nanalo bilang Miss Summit International noong 2023. Ang kapuso beauty queen. Game na game din sa off-road driving. Ang starstruck alumna naman na si Ella, lahat pinupuntahan, mapa beach o bundok man yan. Pero magkaibigan ngayong gabi, magkalaban sa Amazing Earth Race. Ay, hindi ko pa natatry yung hanging bridge, so yung bike lang. And sobrang scary niya sa una, pero pag sa gitna ang saya, good luck. Oh my God! For me, yung bike zipline, hindi ko pa na-try. Pero yung zipline na-try ko, pikit lang yung mata. May 2 rounds ang ating race. Sa round 1, si AZ ang magbabike zipline habang si Ella ang tatakbo sa hanging bridge. Sa round 2, magpapalit sila ng pwesto. Nakakatakot talaga yung bike zipline. I don't feel any pressure right now. Girls, are you ready to race? Ready! Let the amazing race begin. For round 1, medyo kinahapa-hapa ko pa siya. Ayoko masyadong bilisan kasi feeling ko pag bilisan ko baka biglang malaglag. Hoy! Hoy! Teka lang! Medyo nakakatakot siya. Factor yung 90 feet kasi dahil ang taas niya at syempre medyo mahangin, the more na tumatakbo ako, the more na nagiging wiggly siya. Yung factor na nahirapan ako was yung balancing kasi since malikot ako, medyo gumaganon ako. Yung naisip ko lang si Ella, tsaka nandun yung endline. Si Ella lang yung lagi kong tinitingnan, naka-side eye ako sa kanya. May bigla siya kumabol! Round 1 goes to AZ. Palit pwesto na sina AZ at Ella. This time, the Amazing Earth Race Round 2. Ready, get set, go! Kasi nag-bike naman ako. Since hiningil ako kasi patakbo-takbo, nanginginig na yung tukod ko. Kinakabahan ako, titingin ka sa baba, ang scary. Sino hindi manginginig lalo? Nung nakita ko si Ella, binigay ko na yung lahat ko. Na-shock ako sa, I'm happy with the result and I'm happy being here with Ella. Panalo na naman si AZ. Congratulations! Yeah! And it's nice to enjoy it with someone you're really close with. Ayun, someone who's like your family din. Good job, girls. Aabangan namin ang mga susunod yung amazing adventures together. Patuloy na nauuso ngayon ang free diving o paglangoy sa ilalim ng dagat nang walang gamit na breathing equipment. Kim, handa ka na bang sumabak sa free diving? Sereno training? Handang-handa na Kuya Dong. Nandito na nga ako sa free diving resort sa San Luis, Batangas. At ang unang mission ko for the day, ang free diving 101. Let's go! Mula sa pagiging simpleng probinsyano na taga Balayan, Batangas, nagbago ang takbo ng buhay ni Kim. Bring na, please.
tigil mo na to. Sasaktan ka lang. Kim De Leon! Nang manalo siya sa 7th season ng Starstruck. Coach Mads, ano po yung kailangan natin gawin para matuto mag-freedive na naka-monofin? First is relaxation. Kasi the more na relax tayo, mas matagal tayo underwater. Second, yung movement natin, mas less yung movement natin underwater, mas matagal ang breath hold na gagamitin natin underwater. Mas smooth ang ating movement, mas magdaglide tayo underwater. Basic training for freediving? Check! Tara, let's dive! Sireno training ni Kim, uumpisahan na niya. Andito na tayo sa diving site. Rule number 1, relax lang at palaging tanda ng tinuro ni Coach. At syempre, ang golden rule ng diving, never dive alone. Nung training kasi nung nasa pool, mas madali pa siyang kontrolin, mas madali pa akong gumalaw. Nung nasa dagat na ako, parang mas mahirap siya mag-relax. Nung may current na, medyo challenging siya. Yung skin ng buong merman, syempre nire-restrict yung galaw mo eh. So kailangan coordinated talaga yung legs tsaka yung upper body mo. Nahirapan ako pero hindi ko naisip mag-give up. Na-enjoy ko naman yung buong experience. Syempre nahirapan lang ako nung part na may skin na and may monofin kasi first time kong gawin yun. And hindi siya madali talaga. Kailangan relax ka lang, kailangan mo ng core strength kasi sumakit yung abs ko eh. Kahit wala ng abs. Grabe. Sobrang saya, saka mahirap siya lalo na sa core. Siyempre, movement. Kasi kailangan buong katawan eh. I think nagawa ko naman, it felt good. And yeah, medyo mahirap nga lang, kailangan talaga na practice. Ang rate ko sa buong experience na to is 10 out of 10. Sobrang saya. Coach, kamusta naman yung freediving ko? Pasado ba? So far, nagawa mo naman yung mga challenge and 100% pasado. Sobrang nag-enjoy ako. Thank you so much. Thank you. Kaya mga kapuso, kung gusto nyo mag-ala sirena or gusto nyo lang naman subukan ang isang amazing underwater experience, i-try nyo na ang freediving. Thank you, Amazing Earth! Veterano ng pageant circuit si Gazini Ganados. Noong 2019, tinanghal siyang Binibining Pilipinas Universe. Lisensyadong open water diver pala si Gazini. Kaya pag may time, sumisisi dito para makasama ang iba't ibang marine animals. Nasubukan na rin ni Gazini ang wakeboarding at jet ski. This time, i-challenge naman natin siyang lakbayin ang himpapawid. Susubukan niya ang tandem paragliding. Hindi ko pa nasusubukan ang mag-paragliding, kaya naman G akong going mag-paraglide today sa Amazing Earth. Ang exciting na tandem paragliding, abangan. Woo! Up, here we go! Sa taas ng lunti ang bundok ng Cardona, Rizal, ang take-off ng adventure ni Gazini. What is tandem paragliding? Tandem paragliding is one pilot and one passenger together take off and in the air fly. Very important when take off time to when take off time you must standing and keep running. Let's go! Let's go! Yes! Nakaka-amazing! First time ko nung gagawin, kaya go lang, go, laban! Paano? Oh my God! Sa first take-off namin, since normal lang yung wind, nakaakyat agad kami. Hindi na nga ako nakatakbo, malaking wing yung ginamit namin. Kasi normal pa daw yung wind. This was around 8 a.m., 9 a.m. Hi, everyone! Hello! Mabuhay! Naging jet setter ako bigla. Yung smaller wing naman daw, why they use the smaller wing is because mas lumakas yung hangin around 9:30, 10 a.m. around that time. Woo! Up, here we go! Kasi magaan lang yung weight ko.
So yun yung ginamit. Yung nakita ko at pakiramdam ko nung nasa taas na ako, overwhelming nga siya nga feeling, pero sobrang ganda. Na-appreciate ko talaga yung mga ganun nga mga nature, na mga views, mga facade. Masayang takot sa part na yung lumiliko kami kasi para na siyang roller coaster na hindi mo alam kung mahuhulog ka ba. Very strong wind, huh? Roller coaster, very scary, very fun, very fun. When it comes to landing, meron ka ba? Woo! Kasi sa hangin sobrang lakas, tapos yung adrenaline ko sobrang taas na. Okay, yeah, good fly, second time also. Very nice! High five! Yung paragliding experience ko is overwhelming of emotions. But overall, would definitely recommend it and would do it all over again. Thank you, Amazing Earth, for this amazing adventure. Sobrang nag-enjoy ako. Thank you so much. Isa siya sa pinaka-busy young sparkle artist. At itong Marso lang, napapanood natin sa gabi-gabi bilang Eman sa Kapuso murder series na Slay. Hindi po ako pinakamagaling sa mga trainees. Pero pangarap ko pong makalaban. Pero ngayon, cool down muna siya with a short summer break sa tinaguriang Little Palawan in Bulacan. Mga ka-amazing, samahan nyo akong explore ang malapaisong lugar ng Bulacan, ang Maramo River. Ito ang first stop ni Jamir, isang epic cave exploration. Medyo matarik siya kasi wala naman silang ginawa na talaga hanggang para sa kanya. So, ito yung nga lakaran. Sa totoo lang, hindi po talaga siya pang beginner. Itong ano to kasi sobrang matarik siya. Madulas din po, matalim po yung bato. Kung akit kayo dito, much better po na magpatulong po kayo sa tour guide. Ano pong tawag sa cave na ito? Tawag sa cave na ito ay Little Palawan. Ano po bang tawag sa mga bato na nakita natin ngayon? Limestone. Limestone. So ito yung nabuo. Natural, no? Na nabuo siya sa paglipas ng panahon. Una kong naramdaman is namangha talaga ako sa lugar nito. Merong mga bato na kulay berde. Na ang unique ng kulay. Sobrang astig. Sobrang amazing, di ba? Sabi ng mga nakakatanda, sa lawak at laki ng kuweba na ito, hindi nakakapagtaka na naging kuta ito ng mga Hapon nung panahon ng gera. Worth it po yung pag-akyat. Ang peaceful nung lugar. Ang sarap lang sa pakiramdam na may ganito ang Pilipinas. Unang sabak pa lang yan ni Jamir sa Maramo River. Ang next stop niya, sa tuktok ng Bangin. Ipapakita ko sa inyo. Nakita niyo yun? Doon ako tatalon. Hindi ko sinabi sa team ko na may fear fights ako. But inuuhan ko to kasi I think ito na yung calling ko para gawin to pagtalon na to. Gaano po ka taas tong tatalonin ko? Ang tatalunin mo, sir, ay nasa 35 feet at ang lalim naman ay nasa 50 feet. Pag akyat, mag-iingat at ang kinakailangan pagtalon ay naka-straight. Naka-straight lang. Straight body. Sige! Sige, game tayo. Game tayo. Kaya nandun ako sa taas ng napakatagal. Iniisip ko, binamindset ko yung sarili ko na harapin mo yan. Na kapag hindi ko ginawa to, habang buhay lang ako magigilty sa sarili ko na bakit hindi ko sinubukan. YOLO! You only live! Gusto ko rin i-prove sa sarili ko na
kaya kong harapin yung kinatatakutan ko, yung worries ko. Para sa inyo mga ka-amazing, gagawin ko talaga to. Pagtalon ko, sumabay yung hangin. Nasaktan ako, oo, pero alam nyo, ang sarap lang sa pakiramdam na hinarap ko siya. Ngayon na nagawa ko na siya, I think uulitin ko siya. Congrats, Jamir! Achievement unlocked. Isa kang adventurer na certified extreme and amazing. Oscar San Juan Jr. II! Mr. Bobby Oscar! Dating tricycle driver, naging 2019 Mr. Pogi Grand Winner. Naitampok pa ang talambuhay niya sa magpakailanman. All-around athlete hanggang sa pagsakay ng motorbike. Mapanindigan kaya niya ang pagiging tigasil kung ito ang kaharap niya? Ayun! Guys, andito tayo ngayon sa wall climbing area ng 10 Cents to Heaven. Nakikita niyo yun? Woo! 60 feet! Ang taas! Doon ko gagawin ang skydrop challenge. Kayanin ko kaya? Sige, tara, akit tayo! Grabe guys! Nakikita niyo yan? Parang ako nasa 6th floor ng building. Dito sa skydrop, pwede kang pumili ng kahit anong posisyon na gusto mo, kahit anong maisip mo. Pero ako napili ko, syempre yung cool, yung superhero, mala Superman. Ah! Wait lang! Ah! Ah! Extreme niya, extreme. Woo! Woo! Wait lang kuya! Hanap lang ko na lakas sa loob! Ah! Ah! Okay, walang hawak tali ha. Ah! Yan! Tayo. Go! Ah! Ayoko na! Hindi na! Ayoko na po! Tama na to! Sino kayo? Ah! Grabe, nakakatakot. Yung puso ko nandun pa sa taas. Pero pag nasubukan nyo, parang gugustuhin nyo pa ng isa eh. Parang yung experience, isagad na natin, mas solid. Let's go! Let's do this! Woo! Ah! Hey. Let's go! Woo! Let's go! Salamat Kuya Dong, grabe, ibang klase talaga dito sa show mo, napaka-amazing. Solid! I'm so excited for this amazing adventure. Rian Ramos, ready for takeoff. Hi, Napoy! I mean, Dong. Well, syempre pagkatapos ng Royal Blood, nakakamiss yung thrill. Kaya, I need an adrenaline rush. At ang sagot dyan ay ang Tarlac Paramotor Sky Adventure. Dito yan sa Bamban, Tarlac. At ako mismo ang magpapalipad ng paratrike. Ay, syempre hindi pwedeng ako. Kailangan natin ng expert pilot na si Leslie Captain Harley Gomez. Hi, Cap! Hi, Rian! Hi. First time mo ba ito? Oo, pero
Para, nakakatakot ba to? No, ito yung actually isa sa mga pinaka-safe sa aviation, ang paramotor, paratrike. Kasi meron siyang parachute, kahit na mamatay yung engine natin sa taas, makakapag-gliding tayo, para siyang paragliding. Ganito yung gagawin natin. So ito yung take-off natin. Lilipat tayo siguro mga 500 to 600 feet. Ang bilis lang ng take-off, ano? Ang bilis, very short take-off lang siya. Para walang oras mag-back out. Yun ang importante. So yan. Tama yan. Si Rian Ramos, matagal ko nang kilala yan at ang masasabi ko, wala siyang inaatrasan. So Cap, it looks very small and lightweight lang pala, no? Paano po ba nakakalipad ang paratrike? Okay, basically ang paratrike, meron siyang engine with a propeller. And then meron din siyang control na ito yung pinaka-throttle, yung speed natin. So, ang kagandahan ng paratrike is kahit wind zero, makakalipad tayo. Not like yung paragliding, tumatalon sila sa bundok. So, okay, it requires talagang malakas ang performance. Pinaka-importanting gusto ko malaman. Paano po ba yung landing? May preno ba to? Actually, good question. Actually, yung landing nito, actually, ang wing, ang pinaka-preno niyan. Kung makikita mo yung mga fighter jet, meron silang parachute. Yes. So, parang ganun siya. So, makokontrol natin yan due to these control brakes. Sa panahon ngayon, nakakalipad na ito ng 1,100 kilometers non-stop in a straight line. It sounds very relaxing, pero just to make sure, ano ba yung pinaka-delikado na pwedeng mangyari? First of all, bago tayo lilipad, yung weather. Yun lang naman kasi ang pinaka-risk dyan. Pag malakas ang hangin, bawal lumipad. Pag malakas ang ulan, yun lang naman eh. But the rest of it, like in terms of engine failure, naku, napaka-safe. Cap, actually may tiwala naman po ako sa inyo. So let's go. Yeah. Let's get ready. O, sakay na, lakad na! The challenge is real para kay Rian Ramos sa kanyang first ever paramotor gliding adventure. Kinabahan, nagtiwala naman ako kay Cap. At saka, nung sinabi niya yung top speed, hindi na ako natakot. Sabi niya, hanggang 40, todo na yun. I'm like, okay, kaya. Regarding the paratrike, hindi siya matagtag at all. It was very smooth. Parang nag-glide-glide lang kami. We are flying over the river at 200 feet. Yung una naming na-fly over is a river. And everything just looks so beautiful from above. Yun pala yung mga nakikita ng ibon. They are up in the air! Parang mas mabilis dumadaan lahat ng bagay. Tapos, parang feeling mo konti na lang mahahawakan mo na siya. Feeling so lucky and blessed and just in awe of this beautiful world and what a playground we're given. Amazing. It moves so quickly and easily. Oh, we're going down again towards the rice field. The landing actually took a few tries. Every time na medyo mababa na kami, hinahangin kami pa sideward. If there's any part at all na slight na kinabahan ako, that would be it. And nung nakuha na namin yung landing, no pain, absolutely smooth and very, very relaxing. Grabe, sa sobrang enjoy ko, hindi ko na yata napansin na natatanggal na yung wig ni Margaret. Pero thank you talaga, Cap. Sobrang enjoy and I felt safe the whole time. At saka thank you din kay Dong at sa Amazing Earth because I really enjoy that kakaibang extreme
dream activity yung na-check off ko sa bucket list. I'm running! Oh no, no more land! We're flying! We're flying! Woo! Siya ang puso ng longest running gag show ng bansa, ang Bubble Gang. Dito ay pinasikat niya ang iba't ibang karakter linggo-linggo. Paki-explain. Sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang bongbong. Iya naman ako sa yana! At napamahal na siya sa buong bansa bilang ang maswerteng milyonaryo na si Pepito Manaloto. Ano ba to? Ano ba to po? Tulad ng kanyang karakter na si Pepito Manaloto, binibigyan niya ng oras ang pamilya. Yung memories na makukuha mo out of traveling, yung travel, kahit tumanda na sila, ngayon napag-uusapan pa rin namin. Ang dami ng memories na nag-flood in. So, yun yung pinakamasarap na feeling na hindi maibibigay ng mga material na bagay. Sa mga nagtatanong, ito asawa ko. Yan lang, nag-iisa yan. Gusto naming mapuntahan pa uli, mabalikan yung Switzerland at saka sa Utah. Kasi maraming hiking trails doon. Spiritually, parang makakadagdag dun sa experience na maganda. Kasama rin sa mga plano nila ang mga thrilling activities tulad ng snow rafting sa Sapporo, Japan. Yun na yan! Babaw naman! Sumakit yung puwet ko! Minsan nga lang nakakalimot si Bitoy na delikado pala dahil sa ganda ng lugar tulad ng pag-akyat ng mataas na bato. That's enough! Okay na. That's high enough. Come back down. Pero dahil nga siguro sa edad na nag-aalala na siya sa akin, pinabababa niya na ako. Although, I could have climbed higher pa sana. Mas mataas pa sana yung naakyat ko. So, okay, sige. Pagbigyan natin. Pero hindi pa yan ang pinaka-extreme na adventure ni Bitoy at ng kanyang pamilya. Alam niyo ba na ang isa naman sa nagpapasaya sa Kapuso Comedy Genius ay ang quality time niya? Kasama ang pamilya. Kasama na ang mga amazing outdoor adventures. At isa sa adventure na yan, nasa kalupaang nababalot ng snow. Yung dog sledding, isa sa mga uulitin pa namin yan. Dahil bukod dun sa, sa thrill niya, sa ganda ng view na nakikita mo, napaka-magical nung experience eh. Kasi hindi mo inaasahan na pwede palang ganong kabilis ang takbo ng mga aso. At kung may adventure sa lupa, syempre meron din sa tubig sa New Zealand. Doon, medyo malayo lang yung hike, pero kung adventurous ka, sulit din yung experience na yun. Jet ride, oo. Yun yung pinakaayaw ng bunso ko. Pero after nung ride, na-realize siya na gusto niya pala. Syempre, alam niyo na ang kasunod, adventure sa kalangitan. Nirent namin na na house. Pagkagising namin nung umaga, may nakita kaming bumabagsak galing sa kalangitan. Paragliding. Sabi namin, sige na, go na tayo. Oh my God! Ilang minutong parang kapayapaan at kalayaan. Yun yung naramdaman namin. Maraming mga tao na nangangarap na makalipad na parang ibon. Parang ito yung isa sa mga chance na magawa mo yun. Yan ang sinasabing kasiyahan na nabibigay ng adventure na hindi mawawala kahit kailan. Advice ko, kung gagawa kayo ng medyo ganong klaseng adventure, pagka nag-decide ka, i-commit mo dapat. I-100% mo na. Isipin nyo lang lagi, siguraduhin nyo yung safety. Pagka hindi safe, wag. Words of wisdom mula sa ating Kapuso Comedy Genius na certified amazing adventurer din. Basta sama-sama tayo sa adventure sa Amazing Earth, best time ever! Marami po kaming exclusive content para sa inyo. Just visit gmanetwork.com/entertainment at i-follow kami sa aming official Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube accounts.